Lumipat kami sa Ilagan City, Isabela last year, bandang dulo ng tag-ulan. Lumaki ako sa siksikan, sanay sa ingay ng motorsiklo, karaoke, at kapitbahay na hindi marunong magpahina ng boses. Kaya nung sinabi ng asawa ko na mas okay bumalik kami sa norte, mas mura ang renta, mas tahimik, mas may space para sa anak namin, pumayag ako. Practical. Yan yung salita na paulit-ulit naming sinasabi para hindi kami kabahan sa pagbabago. I work online graveyard shift most days. Virtual assistant ako. Hindi siya glamorous pero steady. Kailangan lang stable na internet so nagpakabit kami ng wifi, may backup data pa. Yung asawa ko, minsan tumutulong sa maliit na tindahan sa palengke. Pero most days siya yung hands-on sa anak namin. Yung bahay na nakuha namin, simpleng bungalow lang, GI sheet yung bubong. May maliit na bakuran, may ilang puno, tapos sa likod rice fields na agad. Sa umaga, sobrang ganda. Yung hamog na sa palay, tapos may mga ibon. Tahimik talaga kapag tanghali, parang oven, pero sanayan. Yung hangin, amoy lupa at dayami, hindi usok. At first, sobrang saya ko. Parang reset button tuwing linggo, nagsisimba kami. Importante sa asawa ko yung routine. Ako sumasabay kasi gusto ko rin ng konting peace. After mass, uwi, kain, konting linis, tapos tulog na ako kasi night shift. Ganun yung buhay namin. Kaya nung may unang nangyari, nagulat ako kung gaano kabilis akong kinabahan. Unang gabi, na narinig ko yung katok sa bubong, bandang 2 a.m. Gising ako kasi nasa shift, naka-headset, tutok sa laptop. Narinig ko siya clearly. Parang may kumalabog sa bubong, tapos may kasunod na tatlong tapik. Hindi tunog ulan, hindi tunog pusa na tumatakbo. Parang may taong pumakatok pero nasa taas. Tinanggal ko yung headset, tumahimik, naghintay, wala na. I told myself, baka sanga lang, ibon, or hangin na nagpagalaw sa GI sheet. Normal, kahit sa city may random noises. Pero iba dito kasi tahimik so every sound feels louder. I shrugged it off and went back to work. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko habang nagkakape. Sabi niya baka daga, marami daw sa tabi ng palayan. Sabi ko, oo nga siguro. Ayoko rin maging OA. Pero later that day, napansin namin na kulang yung manok. Bumili kami ng 3 manok at isang inahin para may itlog sana. Extra food din minsan. May maliit kaming kulungan. Nilalabas tuwing hapon. That morning, 2 na lang yung nandun. Wala yung isa and yung latch parang nausog. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis. Yung pagkawala ng manok o yung fact na naalala ko agad yung tunog sa bubong. I tried to be rational. Baka nakawala, baka may aso, baka bayawak. Narinig ko na may bayawak dito lalo pag malapit sa puno at kanal. Pero yung latch, parang may kamay na gumalaw. That night, extra alert ako. I did my shift, pero bawat maliit na tunog, napapatingin ako. I kept telling myself, kalma, this is not a horror movie. Then around 1:40 a.m., narinig ko ulit. Hindi isang malakas na kalabog. Tap, 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 pause, tap ulit. Like someone testing the roof. Bumaba ako daan-daan para hindi magising mag-ina ko. Kinuha ko flashlight na medyo mahina. Lumabas ako, tumingin pataas. Wala. Dark. Yung side na nakaharap sa palayan halos puro itim lang. I listened. Kuliglig, hangin, malayong aso, no tapping. Umuwi ako sa loob na may pawis kahit malamig. The next day may nawawala ulit. This time, itlog. 2 na sana. Sa asawa ko, hindi na siya nagulat. Baka ahas. Baka pusa sa gabi. Pero yung anak namin, umiiyak na. Kasi sanay na siya makita yung mga manok. Maliit pa pero may attachment na. I decided to ask around. Casual lang. Nung bumili ako sa tindahan, nagtanong ako sa matandang kapitbahay na lagi kong nakakasabay sa yelo. Sabi ko, Nay, normal ba dito na may nawawalang manok? Tumawa siya ng mahina tapos sabi niya, normal pero depende. Ingatan mo. Huwag ka masyado lalabas pag gabi. Yun lang. Wala nang dagdag. Hindi niya sinabi na may aswang. Wala siyang scary na kwento. Pero yung tono niya, parang may alam siyang hindi niya gustong sabihin. Yun yung mas nakakakaba. Nung third night, nagising yung asawa ko. Narinig niya yung tapping.
It happened around 3 a.m., mas malapit, parang tapat ng kwarto namin. Umupo siya, hawak yung rosary sa drawer. Hindi siya nagdasal ng malakas, pero kita ko yung takot. Ako pilit kong pinapakalma siya, pero inside, may part sa akin na gusto na rin maniwala sa mga kwento. I searched online out of stress. Posts about ilagan, rice fields, animals on roofs, practical stuff, rats, cats, monitor lizards, stray dogs, or maybe bats. May nagsabi din GI roofs make sounds pag lumalamig at umiinit, expansion daw. Kumapit ako doon kasi at least may explanation. Pero yung pattern, hindi random. May cadence, may pause, parang may intention. After a week, naging routine yung kaba. Sa umaga, normal kami. Luto, linis, bili. Sa gabi, pag nasa shift na ako, one ear open, binabaan ko volume ng headset. I started noting the time. Almost always between 1:30 and 3:30 a.m. Nag-report ako sa barangay. Hindi ako nagpakita ng galit. I just said may nawawalang manok and may naririnig kaming tapik sa bubong madaling araw. Mabait yung naka-duty. Sabi niya mag-iikot daw tanod. I thanked them. 2 nights later, narinig namin yung tapping. Tinawagan ko yung number. Sumagot sleepy voice. Sige po sir, punta kami. Dumating sila after maybe 40 minutes. By then, wala na yung tunog. Nag-flashlight sila, tinignan bakuran at gate. Wala. Polite naman pero ramdam ko yung pagod nila. Parang, sir, marami ganyan, bukas na lang. I didn't blame them, pero that night I felt helpless. Like, we were on our own. We tried small fixes. Mas matibay na lock sa kulungan, extra wire, nilapit yung kulungan sa bintana, tapos naglagay kami ng malit na motion light sa likod, solar lang. For 2 nights. Okay. Walang narinig, walang nawala. Nagsimula akong mag-relax. Sabi ko sa asawa ko baka GI shit lang or hayop or natakot yung magnanakaw sa ilaw. Sabi niya, sana. Then one night, nasa gitna ako ng call. Client annoyed, I was fixing something and my patience was thin. Biglang may malakas na tap sa bubong near the back. One heavy knock, then 2 quick taps. Parang signal. I froze and muted my mic. Narinig ko yung aspin namin sa labas umuungol tapos tahol ng tahol. Not playful, warning talaga. Then narinig ko ulit, tap 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 parang may paa na nag-shift. Tumayo ako bigla. Nagising asawa ko, yung anak namin nag-whine. Kinuha ko phone ko, binuksan ko camera at flashlight. Nanginginig kamay ko. Sinabihan ko asawa ko, stay inside, lock the door, keep the kid close. Lumabas ako sa likod. Motion light was on, the yard looked empty. Pero sa taas, sa edge ng bubong, may shadow na gumalaw. Hindi ko nakita, mukha. Hindi rin ako sure kung tao agad, pero hindi siya galaw pusa. Parang may bigat, parang may nag-adjust ng paa. Sumigaw ako, panic voice. Sino yan? Then may mabilis na kaluskos, tapos tad sa kabilang side, parang tumalon pababa. Silence. Tahol pa rin yung aso. Gusto kong habulin pero natakot ako baka may kasama. Tumayo lang ako malapit sa pinto, flashlight sa paligid, dibdib ko parang sasabog. The next morning, isang manok pa naman yung nawala. May feathers sa gilid ng kanal, may bakas ng putik sa pader, parang may umakyat. Doon ko na hindi kayang i-deny. Kung hayop lang, bakit may top pattern? Bakit may putik sa edge ng bubong? Bakit may tunog ng talon? That Sunday, nagsimba kami ulit, pero hindi ako makapag-focus. After mass, kinausap ko yung church staff. Hindi ko sinabi na multo. I just said, may nagugulo sa bahay. Natatakot asawa ko. He told us to be careful, lock lights, and pray if it helps us calm down. Simple, practical, plus comfort. On the way home, sabi ng asawa ko, baka may taong dumadaan sa bubong para hindi makita sa lupa. Sabi ko, bakit bubong natin? Sabi niya, kasi malapit tayo sa palayan, may path sa likod. Tama siya. Sa likod may daan na hindi official pero may dumadaan. Farmers, kids, riders minsan. That week, I asked my brother-in-law for help. Nasa malapit lang siya, works construction kapag may project. He checked the roof. May part sa likod na low slope and may puno na malapit enough na pwedeng akyatan tapos abot mo na roof edge. I felt stupid. Nandun lang pala yung access. We trimmed the branch as much as we could.
Then I set up an old phone as a camera, not CCTV level, just recording overnight near the window. I didn't tell my wife at first kasi anxious na siya. The next day sinabi ko, she looked relieved and scared at the same time. First night nothing, second night movement pero malabo. Third night around 2:17 a.m. motion light turned on, dog bark. Sa grainy video nakita ko a person barefoot moving fast, umakyat sa low wall, reached the roof edge, pulled himself up like he's done it before. Payat, quick, then he crouched and tapped the roof lightly. Tap, tap, pause, tap, like checking if anyone reacts, like sending a signal. I watched that clip over and over. Kasi ibang klase yung takot kapag confirmed. Imagination kaya mong patahimikin. Pero pag may video, totoong tao yun and kaya niyang umakyat sa bubong mo habang tulog ka. That night, we stayed awake within a window. Brother-in-law came again. Walang weapons, flashlights, loud voice, and plan na tatawag sa tanod if needed. We sat inside, lights off, listening. Around 1:55 a.m., dog growled, motion light flickered on, tapping started, soft, then heavier shift like weight moving. My wife covered our kids' ears kahit tulog. Ako nakatayo sa back door with my brother-in-law, pawis na pawis kamay ko. I told myself, if we do nothing, it will keep happening. Binuksan ng brother-in-law yung pinto bigla at tinutok yung flashlight sa bubong. I followed, tinamaan ng ilaw yung binti sa roof edge, barefoot, muddy. Nag-freeze yung tao, then tried to move. Sumigaw yung brother-in-law, "Hoy, baba, ano ginagawa mo dyan?" Nag-hesitate siya, then bumaba, desperate scramble. Nung lumanding, nakita namin bata pa. Teenager maybe. May hawak na maliit na sack. Yung mukha half-covered ng shirt parang ayaw lang makita. Hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya, nanginginig. Naririnig ko hinga niya, yung aso tahol lang tahol pero nasa gate lang. Yung ilaw nagpaglasi sa mata niya. Tinatanong ng brother-in-law pangalan niya. Bumubulong lang. Hindi ko na isusulat dito. He kept saying sorry. Hindi yung sorry na pangpalabas. Yung sorry na galing sa hiya at pagod. I asked, calmer than I expected, bakit bubong namin? Bakit manok namin? Crack yung boses ko. Akala ko magiging galit ako. Pero nung nakita ko siyang sobrang payat at bata, parang napalitan ng lungkot yung init sa dibdib ko. He admitted may laman yung sack, isang manok, alive, tied. Yung asawa ko umiiyak sa loob, tahimik lang. Siguro dahil weeks na siyang tense. Yung boy tumingin sa lupa at sabi niya pabulong, "Pasensya na po, wala na po kaming pagkain minsan." Hindi siya speech. Parang fact na ayaw niyang sabihin. Gusto ng brother-in-law ko tumawag ng tanod. Hinawakan niya phone niya. Nag-flinch yung boy parang sanay maparusahan. Sinabi ko sandali. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Tinuro niya vaguely yung fields. Sabi niya nakikitira lang, pero halatang ayaw magbigay ng detalye. I felt torn. Kasi may anak ako, kailangan ko protektahan pamilya ko, pero naalala ko rin yung mga panahong binibilang ko barya bago bumili ng pagkain. Nung hindi pa steady trabaho ko, hindi ako umabot sa pagnanakaw, pero alam ko yung pakiramdam ng desperado kahit ibang level siya. Sinabi ko, ibalik mo yung manok. Huwag ka nang umakyat dito, natatakot pamilya ko. Tumango siya mabilis, sabi ng brother-in-law ko. Kung gutom ka, humingi ka. Huwag ganito. Hindi siya sumagot, sorry lang ng sorry. We didn't call the tanod that night. Maybe mali. Maybe some of you will judge me. But at 2 a.m., seeing a shaking kid under a solar light, I couldn't make it worse without trying another way first. We made a simple deal. Ibalik yung kaya, hindi na babalik, and if he needs help, daytime through barangay, not through our roof. My brother-in-law insisted na mag-report pa rin, at least informally, para may record at para bantayan yung path. We did that the next day without turning it into a public spectacle. That morning I didn't sleep. Umupo ako sa mesa, nakikinig sa normal na tulog ng umaga, roosters, tricycle sa malayo, asawa ko nag-uugas ng plato, anak ko humuhuni. Normal lahat, pero yung katawan ko parang tumakbo buong gabi. Tahimik yung asawa ko, then sabi niya, akala ko kung ano na, tinanong ko ano yung akala mo. Sabi niya, may mga kwento dito.
Kapag may katok sa bubong, wag daw sasagot, baka daw may gustong pumasok. Hindi niya sinabi as sermon, parang fear na kinalakihan. Sabi ko, tao lang, pero delikado pa rin. She nodded, parang nahihiya, hinawakan ko kamay niya, sabi ko, hindi ka mali na natakot, ako nga, natakot din. We fixed what we could. Additional sheet metal sa edge, reinforced coop, trim branches with permission, saved up for a simple camera, and we started closing the back gate earlier. After that, for a week, no knocks, no missing chickens. My sleep started to recover. I stopped snapping at my wife. I stopped checking the time every 10 minutes. Then one night I heard the sound again pero iba. One soft thud then a slow sliding sound parang may gumulong sa bubong. Wala akong nakita. Camera recorded nothing human, but the sound was real. Narinig din ng asawa ko. She whispered a prayer, not because she thought it was a creature, but because her nerves remembered. Next morning nakita ko dahilan. Sa gutter, may maliliit na shell, parang kuhol shells, may seeds, tapos may droppings, bats, fruit bats. Nakikita ko sila at dusk minsan, flying across the fields. Di ko alam na minsan umaakyat sila sa bubong kumakain tapos may nalalaglag. Napatawa ako pero pagod na tawa. Kasi after all that fear, may part pala ng noise na nature lang. Not everything was a signal. Not everything was a threat. Pero yung earlier tapping was real. Yung missing chickens were real. Yung boy on our roof was real. And that mix yung nagulo sa utak ko. Kasi ganito pala. When you are new in a place, you don't know which sound belongs and which sound is a warning. Sa city, you ignore everything kasi wala kang choice. Here, you hear everything and your brain tries to make a story kahit messy yung totoong dahilan. Minsan bat, minsan kid, minsan bubong lang. A few days after, nakita ko yung boy ulit sa araw. Malayo, near the path with a small group. Nakita niya ako, huminto parang gusto maglaho. Hindi ko siya tinawag, hindi ko hinabol. Tumango lang ako, small nod. Not as a big forgiveness, more like acknowledging he's a person, not just a shadow. Later, sinabi ng asawa ko na nag-iwan siya minsan ng pagkain sa paper bag malapit sa barangay hall. Hindi para sa kanya diretso, just in general kasi hindi niya matanggal sa isip yung sinabi niya na minsan wala silang pagkain. Hindi ko siya pinagalitan, naiintindihan ko. Now, when I hear a knock on the roof, I still freeze for a second. I think that will stay for a while. Trauma sticks to small sounds. Pero natuto akong makinig ng mas maayos. Fear doesn't always mean danger, but it means pay attention. We still live near the rice fields. Sa umaga, nagtatanong anak ko tungkol sa mga ibon. Minsan, she asks about the chickens, bakit dalawa na lang. I tell her we are trying again, slowly. My wife prays before sleeping. I pray too, quiet lang, for safety, for calm, and for a life where nobody needs to climb onto someone else's roof just to eat. I'm posting this kasi baka may ibang lumipat sa tahimik na lugar and started hearing things. I'm not pushing any belief. Sinasabi ko lang, minsan yung katok sa bubong may dahilan. Hindi siya lagi nakakatakot sa paraan na iniisip natin. Minsan mas nakakalungkot. Minsan mas simple. And if you ever find yourself awake at 2 a.m. deciding if you should open the door or stay still, I hope you choose what keeps your family safe and keeps your heart human. That balance is harder than it sounds. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.